Samantala, nilinaw ng Korte Suprema na hindi pa ito binabawi ang naunang desisyon sa Cagayan de Oro Regional Trial Court dinggin ang mga kasong isasampa laban sa mga miyembro ng Maute Group. Yan ay kasunod ng naging payag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na suportado raw ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang pagsasagawa ng mga naturang pagdinig sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Taguig. Ang kay Aguirre, mas mabuting doon na raw isagawa mga pagdinig para matiyak ang kaligtasan ng mga akusado at iba pang individual. Pero sa payag ng Korte Suprema, nilinaw nito ang sinabi lang daw ni Chief Justice Sereno kay Aguirre ay magsumiti ito ng supplemental letter para sa kanyang motion na sa Taguig gawin ang mga pagdinig. Hindi lang daw ang Chief Justice ang pwedeng magdesisyon tungkol dito. Samantala, submitted for resolution na ang mga petisyong kumukontra sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Nakapagsumiti na kasi ng kanilang memorandum ang tatlong petitioner at si Solicitor General Jose Calida na tumatayong abogado ng gobyerno. Sa kanilang memorandum, iginit ng mga petitioner ang mga argumento kontra sa deklarasyon ng martial law, partikular ang kawalan ng sapat na basihan ng deklarasyon. Ang Solicitor General ipinunto sa kanyang memorandum na kailangan ang martial law para mas matugunan ang problema ng terorismo sa buong Mindanao.